Kumustahin muna natin ang magiging supply ng tubig sa bansa ngayong El Nino. Kaugnay niyan ay nasa linya po ng telepono si Engineer Patrick Dizon, tagapagsalita ng MWSS. Sir Patrick, muli, good morning. Si Audrey Goriseta po ito, kasama si Dayan Querer. Ay, magandang umaga, Audrey. Salamat po sa pag-imbita sa MWSS. Yes, Engineer, marami na po tayong mga kababayan yung apektado na ng El Nino, yung tagtuyot. Kamusta po ang supply ng tubig natin sa mga dam sa ngayon? Sa ngayon, Audrey, ay nasa sufficient pa naman po yung ating elevation ng ating Angat Dam. Ang ating elevation as of 6 in the morning is 203.78 meters. So, ang bumaba po ito ng 15 centimeters decrease per day po, no? At sa ngayong March naman po ay nasa 50 cubic meter per second pa rin po yung ating alokasyon na nanggagaling sa Angat Dam, which is sufficient na po, no, para masupplyan po yung ating mga customers force na 20 million customers dito sa buong Metro Manila at Bulacan at Rizal. Okay, well, sir, pakilinaw nga po sa ating mga kababayan, dahil nga po sa sitwasyon ng mga dam ngayon, totoo po ba na magbabawas kayo ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila? Sa ngayong March po, no, ay nasa maintain pa rin naman po yung ating allocation. Pero pagdating ng April sa kami ay every month po kasi namin ito pinag-meetingan with our Angat Technical Working Group, which composed of different government agencies po, no, ang NWRB, ang National Irrigation Administration, PAGASA at ang NAPOCOR. So every month po namin ito dinidiscuss at as ngayon po, no, ay hindi pa po kami nakakapag-discuss on allocation of aid bill. Pero nagkaroon po kami ng conservative po, no, na projection po for the last 2 weeks po, no, para po malaman po natin yung magiging elevation po ng ating Angat. Okay, Engineer Patrick, wag naman po sana, pero sakaling ma-extend itong panahon ng tag-init at El Nino, ano po ang contingency plan ng MWSS? Since last year pa po, no, nung nagkaroon po nung announcement po yung PAGASA na magkakaroon po ngayon ng El Nino, ay nag-implement na po kami kasama po ng ating mga konsesyonaryo na Maynilad at Manila Water ng mga augmentation and mitigating measures po. No. Tulad nga po ng sinasabi po namin na yung kailangan po nating ma-operate po itong mga augmentation measures which is already completed na po. No. Meron na po kaming mga naipatayong mga bagong water treatment plants po sa Laguna Lake, isa sa Muntinlupa, isa rin po sa May Pacquiao Rizal. So itong dalawang planta po na ito ay natapos na at na-inaugurate na rin po ito ng ating Pangulong Marcos noong December 2023 na kung saan po ay makapag-produce na po ito ng total of 100 million liters per day. At aside from that, Audrey, ay meron na rin po tayong mga na-rehabilitate sa mga deep wells po, no, o yung mga groundwater extraction po natin dito sa buong Metro Manila. Around 118 million liters per day po yung capacity po nito. Itong mga augmentation measures na to ay readily available at kaya na po nating i-operate this onset po of the El Nino. Engineer Dizon, magandang umaga po sa inyo, si Dayan Querer po ito. Sir, may mga ipinapatupad pa rin po ba tayo na mga water interruptions recently? Sa ngayon po, no, ay binabantayan po ng MWSS yung mga ini-issue pong mga interruption advisory po ng ating mga konsesyonaryo. So, simula pa po last year po, no, ay wala na po silang mga advisory na kung saan po, no, ay ang reason ay mababa po yung allocation na nanggagaling sa Angat Dam. Dahil sa ngayon naman po ay sufficient pa naman po yung ating tubig na nanggagaling sa Angat Dam. So, yung mga interruption po na na-issue po ngayon ay mga maintenance activities lamang po ng mga planta at mga plant station, mga valving activities para sa mga network maintenance, leak repair at mga interconnection activities. So itong mga activities na ito, Ms. Audrey, ay regular pong ginagawa ng, at ina-approve naman po ng MWSS para mapabuti po yung ating serbisyo po sa ating mga customers. Okay. Sir, importante rin po yung pagtitipid ng pagkonsumo ng tubig ng ating mga kababayan. Ano po yung inyong mga tips na maibibigay po ninyo para po makatipid sa pagkonsumo po ng tubig? Para po sa ating public awareness po, no, ang MWSS kasama po yung ating mga concessionary, patuloy ang panawagan po namin sa pagtitipid po ng tubig. Dahil hindi po tayo dapat magpakampanya sa sinatunglan ng ating PAGASA. Kaya patuloy po kami po, no, na nagpapaalala sa ating mga social media accounts at patuloy din po kaming nagkakandak po ng mga information and education programs po natin
At naglilibot po kami sa mga barangay para turuan po yung ating mga kababayan sa wais na pag-ibig. Hindi lamang po sa gobyerno po yung responsibilidad po nito, pero tayong lahat po ay nagumagamit ng tubig ay may responsibilidad po para makapag-tipid po ng paggamit ng tubig. Well, on that note, maraming salamat po sa inyo pong panahon dito po sa Rise and Shine Pilipinas, Engineer Patrick Dizon ng MWSS. Salamat po.